Gaya nga ng sinabi ko, ang pamagat ng mensahe ito ay Precious Promises to a Child of God. Ewan ko kung tama ang aking Tagalog. Mahalagang pangako para sa isang mananampalataya o sa isang anak ng Diyos. Unang-una sa lahat, sa John 14:27, matutunghayan natin dito ang isa sa mahalagang pangako ng Panginoon. John 14:27, ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya na ibinibigay ng sanlibutan. Ang binibigay ko sa inyo, huwag magulimihan ang inyong puso ni matakot man. Dito, matutunghayan natin ang pangako ng Panginoon ng kapayapaan. Alam niyo mga kaibigan, ang mundo ay naghahanap ng kapayapaan, pero ang masasabi ko lang sa inyo, hindi magkakaroon ng kapayapaan ang mundo hanggat hindi nila tinatanggap si Kristo bilang kanilang sariling tagapagligtas. So, mga kaibigan, yun ang unang pangako na ating pwedeng pangawagan sa ating paglalakbay bilang isang mananampalataya. Ang kapayapaan. Sabi nga nila peace is not something that you possess, it is something that possess you. Sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, minsan tayo'y nagkakaroon ng pangamba. Pero ang pangako ng Panginoon ay bibigyan na tayo ng kapayapaan upang patuloy tayong makapaglakbay bilang isang anak ng Diyos. So yan mga kaibigan, ang unang mahalagang pangako para sa atin ay ang pangako ng kapayapaan. Pangalawa, doon tayo naman sa Matthew 28:20. Matthew 28:20. Dito ginagamit natin dito sa Great Commission . Pero nandito ang pangako ng Panginoon ng kanyang presensya. Promise of presence. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Sabi sa Tagalog na ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako, sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. The promise of His presence. Sabi nga doon sa Hebrews 13:5, pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwanan. I will never leave thee nor forsake thee. Kaya nga sabi ni David sa Psalm 23:4. Pumunta tayo doon mga kapatid. Psalms 23:4. Sana ay maging encouragement ito sa inyo na kahit iiwanan kayo ng inyong mga mahal sa buhay o kay mga kaibigan na inakala nyo yung tunay na kaibigan, nandyan pa rin ang presensya ng Panginoon. He promises His presence. Psalms 23:4. Babasahin ko po sa inyo. Bagaman ako'y lumalakad sa libis na lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan, kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo, ang iyong tungkod ay nagsisialib sa akin. David says in Psalms 23:4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Bakit? For thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. So kaibigan, nandyan ang presensya ng ating Panginoon. Minsan, sabi natin sa ating sarili,
wala man lang pumapansin sa akin. Nakakalimutan natin na palaging nandyan ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, hindi tayo niligtas ng ating Panginoon pagkatapos i-abandon niya tayo. Minsan sa ating buhay, kahit ang pinakamatalik nating kaibigan, iiwanan na tayo. Pero ito ang masisiguro ko sa iyo, kaibigan, kapatid na mananampalataya, hindi kanya iiwanan. Hindi kanya iiwanan. Laging nandyan ang Panginoon. Laging nandyan ang Panginoon. Pangatlo, kaibigan, dumako naman tayo sa Philippians 4:19. Philippians 4:19. Ito ang isa sa ating verse na magpapatunay na ang Panginoon ay nangangako na bibigyan niya tayo ng provision. Pangako ng provision, Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs. Kaibigan, hindi lamang ilan. Sabi niya, my God shall supply all your needs. All your needs. Sabi nga doon sa Matthew chapter 6 punta tayo doon, kaibigan. Magandang illustration dito sa ating tinatalakay na pangako ng provision. Matthew 6. Pumunta tayo doon. Ito ay patungkol sa provision ng Panginoon. Matthew chapter 6, 31 and 32. Basahin natin simula doon sa verse 25. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. It's not life more than raiment, more than meat, and the body more than raiment. Tapos sinabi niya patungkol sa mga ibon. Tapos sinabi niya na mas, okay? Mas pinapagalagahan tayo ng Panginoon. Verse 30, Wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye little of faith? Okay? So, nandito nakikita natin ang provision ng Panginoon. For the sake of time, pwede rin ninyo mamaya basahin doon sa Mateo 7, versikulo 9 hanggang 11. Habang iniisip ko ang pangakong ito, sumagi sa aking isipan ang binahagi ng isang alagad ng Diyos. Hindi ko napigilan ang aking luha nung ibahagi niya ang kanyang karanasan. It just shows, mga kaibigan, na God will provide for us. Ang sinasabi kong alagad ng Diyos ay walang iba kundi si Doc Jess Marasigan. Noong isang linggo nandito ako at nag-uusap kami ni Brother Ajay at kanyang tinawagan si Dr. Jess. At ito ang ibinahagi sa amin ni Dr. Jess nang magkaroon ng heart attack ang kanyang may bahay. Wala siya nung sa piling.
ng kanyang pamilya, lalo na't ang kanyang may bahay. Tumawag sa kanya ang kanyang anak at sinabing nagkaroon ng attack ang kanyang may bahay. Tapos nung pagkakataon na yon, wala siyang masakyang eroplano pabalik. Pero dahil sa tulong ng mga kapatiran, nagkaroon siya ng pagkakataon na makabalik upang makapiling niya ang kanyang may bahay. Nung sa oras na yon, mga kaibigan, dumigit-shot, sinabi sa kanya kung magkano ang halaga na kanilang gagastusin para maoperahan ang kanyang may bahay. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Tom Williams. Sabi niya, "My Heavenly Father is rich." Totoo nga naman, kaibigan, minsan nakakalimutan natin na kayang i-provide ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Sinabi sa kanya ang halaga. Mahigit 1,000,000, mga kapatiran. Alam niyo, sa paglalad niya ng experience na yun, doon ko napatunayan na kailanman hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ibibigay niya ang ating pangangailangan, ano man ang ating pangangailangan sa buhay, sa tamang oras at sa tamang panahon. So aking kaibigan, kung may kakulangan man sa iyong buhay sa ngayon, magtiwala ka lang sa ating mahal na Diyos dahil Kanyang ipoprovide ang inyong pangangailangan. Ang pang-apat na pangako, Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. The promise of power. Alam niyo mga kaibigan, kailangan natin ang power para makapagpatuloy sa ating buhay bilang isang mananampalataya. At dito, sinasabi ng Panginoon na ibibigay niya sa atin, tutulungan niya tayo, palalakasin niya tayo. Kahit sa ating panlulupaypay, nandyan siya para tulungan tayo. Kaya mga kaibigan, kapatid na mananampalataya, sana'y angkinin mo ang mga pangakong ito na nanggagaling sa Diyos. Dahil kailangan natin ito sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Hindi lamang dapat natin basahin, dapat din nating angkinin. Parang isang gamot. Anong halaga ng isang gamot kung nandyan nga, hindi mo naman iinumin? Ganyan din ang mga pangako ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. At ang panguli at ang pinakamahalagang pangako
ay ang pangako ng kaligtasan. Pangako ng kaligtasan. Kaya kapatid na nakikinig sa oras na ito, ako'y nagsusumamo sa iyo. Ako'y nagmamakaawa sa iyo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na ito. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo papanaw sa mundong ito. Hindi natin hawak ang ating buhay. Sabi nga, ang ating buhay ay parang bula lamang. So kapatid, tanggapin mo ang pinamahalagang pangako ng Diyos. Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Romans chapter 10. Romans chapter 10. Punta tayo doon, kaibigan. Romans chapter 10. Verse 9 and 10. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos, sa mga patay ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig at papahayag sa ikaliligtas. Romans 10:13. Romans 10:13. Sapagkat ang lahat ng sitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaibigan, bago mo matanggap ang pangako ng Diyos ng kapayapaan, pangako niyang kanyang provisyon, pangako niyang kanyang presensya, pangako ng kapangyarihan, promise of power, ay kailangan muna tanggapin mo si Kristo, Jesu Kristo bilang sariling tagapagligtas. Ngayon ang tanong mo siguro sa iyong sarili, paano ko tatanggapin si Jesu Kristo bilang sariling tagapagligtas? Kailangan mo lang tanggapin, kaibigan, na lahat tayo'y makasalanan. Sabi nga sa Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." For all have sinned and come short of the glory of God. Dahil tayo makasalanan, mayroong kabayaran. Mayroong kabayaran. Kagaya kung ikaw nagtatrabaho, tatanggap ka ng sweldo. Ganon din ang kasalanan. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaibigan, ang kaligtasan ay pamagitan lamang ng pagtanggap mo kay Jesus Kristo bilang sariling tagapagligtas. Hindi ang mabuting gawa, hindi ang pagtulong sa kapwa. Ito'y outcome ng pagiging isang mananampalataya. Yun ang masamang balita. May kabayaran ang ating kasalanan. Pero sabi sa Romans 5:8, "But God commended His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Christ died for us. Kaibigan, hindi mo kayang bayaran ang iyong kaligtasan. Si Kristo lamang ang tanging makapagliligtas sa iyo. Sabi nga niya, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Kaya ang ating dalangin, kahit sa sandaling ito, kapatid, na hindi pa nakakilala sa Panginoon, sana ay tanggapin mo. Nang sa ganon, sa oras
na pumanaw ka sa mundong ito, nakakatiyak ka na ang pupuntahan mo ay doon sa piling ng ating Panginoong Kristo. Sana'y sa ating mga kapatiran, sa ating pagwawakas, sa ating mga kapatiran, mga kapatid sa pananampalataya, sana'y kayo'y nabigyan ng encouragement sa mensaheng ito. At aking panalangin na patuloy lang tayo sa ating paglalakbay bilang isang anak ng Diyos, dahil bibigyan niya tayo ng kapayapaan, bibigyan niya sa atin ang mga provision. Nandyan lamang siya, kaibigan. Naghihintay siya ng ating tawag. Sabi nga he's just one phone call away. Ngayon, alam ba natin kung ano ang telephone number ng Panginoon? Alam niyo ba, mga kapatid, sa pananampalataya, Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer thee. So ayan mga kaibigan, sana'y nabigyan ko kayo ng pag-asa sa umagang ito, at sana'y patuloy tayong gaybayan ng Diyos sa araw na ito. Maraming salamat muli, lalo na sa Panginoon at kay Dr. Jess at sa aking buntihing kaibigan, si Brother Ajay. Salamat po.